Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Kingdom na napalabas noong 2019. Ito ay patungkol sa isang mahirap at alipin na lalaki na nagtiyagang mabuti para maging isang mahusay at magaling na mandirigma. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikulang ito sa pamamagitan ng pagpapakilala ng dalawang bata na ulila na sina Shin at Payo, na siyang kinupkop lamang ng isang matanda na si Wo ang tiyuhin nila upang manilbihan sa kanya bilang mga alipin. Sa kabila ng kahirapan sa buhay nila ay sinubukan pa rin nilang mabuhay at alagaan ang isa't isa. Parehas sila ng mga hilig at pangarap na maging isa sa mga dakilang general matapos nilang masaksihan ang kadakilaan ng isang general na pinangalanang si General Aoki. Sa kanilang libreng oras nang matapos silang mangalap ng mga kahoy na pangputol na troso ay pinili nilang mag-ensayo at magsanay na magkasama sa kalagitnaan ng kagubatan gamit ang mga espadang kahoy na ginawa nila mismo. Sa mahabang panahon at lumipas na mga taon ay palagi silang nagsasanay ng magkasama upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban at sanayin ang kanilang kakayahan. Pagkatapos ng pagsasanay araw-araw ay tiyak na lumaki silang mga mahuhusay na eskrimador at mahusay na mandirigma. Nung araw na magkasama silang naiginsayo, isang general na nagngangalang si Cheng ay nakita ang kasanayan ni Payo sa pakikipaglaban sa espada at pinuri siya. Sa mga sumunod na araw ay dumating si General Cheng sa bahay ng kanilang tiyuhin at ipinaalam sa kanya na ang maharlikang partido ay nagsasagawa ng pangangalap upang magtipon ng mga sundalo mula sa iba't ibang rehiyon, at ang layunin ng pagpunta niya upang makita ang tiyuhin ay ang paghingi ng pahintulot upang payagan siyang dalhin si Payo sa kaharian upang sanayin bilang isa sa mga espesyal na sundalo ng kaharian. Bagamat na hindi nakakakuha ng parehong pagkakataon si Shin kagaya kay Payo, pero masaya siya sa alok ng general at sinusuportahan siya sa pagkamit ng kanyang mga pangarap. Noong gabing bago sila maghiwalay ng landas ay nagsanay sila ng paglalaban gamit ang espada. Sa huling pagkakataon ay nangako sila sa isa't isa na ipagpapatuloy ang paghahabol sa kanilang mga pangarap. Determinado si Shin na magsanay ng mas maigi para maabot at makasama niya na si Payo upang maging isang sundalo at makamit na ang kanilang pangarap na maging isang dakilang general. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magsanay si Shin sa mga burol at pinagbutihin ang kanyang diskarte sa pag-eespada. Ang kanyang mahigpit na pagsasanay ay napatunayang may makabuluhang mas nabubuti ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban nang matapos niyang madaling mabasag ang isang malaking bato gamit ang kanyang espada na gawa sa kahoy. Makalipas ang ilang araw, nang nagpapahinga siya sa kanyang kubo ay nagulat si Shin sa biglaang pag-uwi ni Payo na malubhang nasusugatan ito. Mamamatay na siya sa kanyang estado at pilit pa rin niyang ipinaliwanag kay Shin na nagkaroon ng kudeta sa kaharian na kung saan ang nakababatang kapatid ng hari ay nagpadala ng isang tao upang patayin ang hari, at sa kaguluhang iyon ay si Payo ay isinakripisyo ng mga opisyales ng hari sa pamamagitan ng paghirang sa kanya upang magpanggap na hari. Bago siya maputulan ng hininga ay inihabilin niya kay Shin na pumunta sa isang nayon na nakapaloob sa mapa na hawak-hawak niya. Ipinaliwanag niya na makakatagpo si Shin ng isang hukbo sa lugar na iyon na maaaring magsanay sa kanya upang maging isang mas malakas na manlalaban. Nang gabing iyon ay napakabilis na tumakbo patungo si Shin sa lugar na sinabi ni Payo. Ngunit, habang nasa daan siya ay napapaligiran siya ng grupo ng mga masasamang tao, kaya kinailangan niyang lumaban sa kanila. Sa kabutihang palad, dahil sa matinding pagsasanay na pinagdaanan niya sa lahat ng oras ay madali niyang napatumba ng mag-isa ang lahat ng masasamang tao. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya na ang paglalakbay. Kawakas ay nakarating siya sa destinasyong nayon at kaagad nakakita ng isang maliit na kubo na tinitirhan ng isang hari na nagngangalang si Zin, na siyang tumakas sa kaharian. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng hari kay Shin na sinadyang ipinasok ng general si Payo sa kaharian dahil may pagkahawig sila ng hari at nilinlang ang mga opisyales ng hari. Gusto nilang linlangin ang mga opisyales ng hari na nagtaksil at nagsagawa ng kudeta kasama ang kapatid ng hari na si Prinsipe Saikyo. Sa kabilang dako, ang hukbo ay dumating sa bahay ni Wo at hinanap ang walang buhay na katawan ni Payo. Isang general na nagngangalang si Ji, ang isa sa kasabwat ng prinsipe, ang nakapagsabi at napagtanto na ang taong kanilang pinatay ay hindi si Haring Zin, kundi isang karaniwang tao lamang na si Payo. Samantalang si Shin, ngayon na alam na niya na ang kaharian ay dinaya at isinakripisyo si Payo, ay galit na sa hari. Sa gitna ng pagtatalo nila ay may isang assassin na ipinadala ang prinsipe na biglang sumulpot sa kanilang kubo at inutos na patayin ang hari. Ang assassin ay nagsulsol kay Shin na patayin niya ang hari dahil sa ginawa ng mga opisyales kay Payo. Ngunit,
Sa halip na makinig sa mga sinabi nito sa kanya ay sinalakay at pinatay niya ito dahil ang hinala niya ay ang assassin ang pumatay kay Payo nang binigyan niya ng mabangis na mga pag-aatake, sa wakas ay nagawa niyang patayin ang assassin na iyon. Pagkatapos ng laban, bumalik siya sa hari at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya dahil hindi pa rin niya natatanggap ang pagkamatay ni Payo. Ngunit, ipinakalma lamang siya ng hari at ipinapaliwanag na lahat ng paghihirap na naranasan ni Payo ay isang matinding sakripisyo upang iligtas ang buong kaharian. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang manatiling buhay para ang kapangyarihan ay hindi mahulog sa kamay ng kanyang kapatid na napakalupit at masama. Kung mangyayari yon, mawawasak ang buong kaharian. Pinilit niya na sumama sa kanya si Shin upang bumuo ng bagong hukbo at mapatalsik si Prinsipe Saikyo nang hindi mawala ng saysayang sakripisyo at kamatayan ni Payo. Sa kabilang dako naman nakaramdam ng labis na pagkabigo at galit ang prinsipe nang mabalitaan na buhay pa rin ang hari. Kaagad niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na magpadala ng higit pang mga asasin para bawian ang kanyang kuya. Kinabukasan, naglalakad sa kagubatan ang hari at si Shin nang bigla silang inatake ng isang asasin na gumagamit ng karayom na sandata na may lason. Nakipaglaban si Shin sa asasin hanggang sa nagawa niyang laslason ng espada ang leeg nito. Matapos nang matagumpay siya sa pagpatay sa lalaki ay bigla naman siyang natamba at nawala ng malay dahil sa lasong karayom na tumama sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad ay iniligtas siya ng hari at inalagaan hanggang sa gumaling na siya. Nang magising si Shin mula sa kanyang pagkakatulog ay nagulat sila dahil biglang may nagsipasokang mga sundalo sa kanilang tinutuluyan. Ang maharlikang hukbo na iyon ay mga sundalong nasa kamay ni General Cheng na siyang tapat pa rin kay Haring Jin. Matapos ipahayag ang kanyang katapatan sa hari ay tinulungan siya ni General Cheng na gumawa ng plano upang mabawi ang trono mula kay Prinsipe Saikyo. Sa kabilang dako, bagamat hindi pa rin nagtagumpay si Prinsipe Saikyo sa pagpatay kay Haring Jin ay nagpasya siyang ideklara ang kanyang sarili bilang bagong hari sa harap ng buong hukbo ng kaharian. Ang hari naman ay nakaramdam ng labis na pagkabigo ng konti lamang ang tauhan niya kaysa sa mga maharlikang hukbo na nasa kaharian. Pagkarinig nito, isa sa mga general ang pinayuhan siyang makipagkita sa mga tribo ng bundok at humingi sa kanila ng tulong sa pagbuo ng mas malaking alyansa. Sumang-ayon kaagad ang hari at kaagad inutos na bisitahin ang mga taga-bundok. Matapos dumaan sa mahabang paglalakbay, may iba't ibang mapaghamong landas ay dumating rin ang hari at ang kanyang hukbo sa rehiyon ng hangganan ng mga tribo ng mga taga-bundok. Ngunit pagdating doon ay hindi sila sapat na tinanggap ng mga tauhan sa tribo, sa halip ay banihag sila ng mga taga-bundok. Pagkaharap nila ng pinuno ay ipinarating ni Haring Jin ang kanyang intensyon na hiniling niya sa mga taga-bundok na tulungan siyang mabawi ang trono na nasa kamay ng kanyang kapatid. Pagkarinig nito, tinanggihan ng pinuno ng tribo ang kanyang kahilingan dahil sila ay ipinagkanulo sila ng dating hari nang pinatay ang mga kasamahan ng tribo. Hindi naman madaling sumuko ang hari kaya humingi siya ng tawad sa lahat ng miyembro ng tribo para sa mga pagkakamali ng mga nakaraang nasa itaas at nakita naman nila ang sinseridad ng kanyang paghingi ng kapatawaran kaya nagpa siya ang pinuno na patawarin siya at tulungan siyang mabawi ang trono ng kaharian. Ang mga taga-bundok ay kumampi sa kanyang hukbo upang sumalakay at salakayin ang palasyo ng kaharian. Pagkatapos nun ay nagsimula na hari at ang iba pa ay nagsimula sa pag-organisa upang salakayin ang mga puwersa ng kaharian mula sa iba't ibang direksyon. Inatasan niya si Shin at si General Cheng bilang magiging pinuno ng unang hukbo habang magbabalat kayo siya na isang miyembro ng tribo at magiging pinuno ng ikalawang hukbo kasama ang mga taga-bundok at ang kanilang pinuno. Sa susunod na mga araw, pagkatapos ng hukbo ng tribo ay dumating sa kaharian ang hukbo ng hari at ang pinuno. Hinarap ng pinuno ang commander ng kaharian at pinakilala ang sarili at ang kasamahan na kung maaaring sasali sa hukbo ng kaharian ng prinsipe. Nang marinig ang mabuting hangarin ng mga tribo ay pinayagan ng commander ang mga kasamahan upang makapasok sa kaharian. Pagkatapos naman ng lahat ay matagumpay naman na nakapasok sa kaharian ang miyembro ng tribo at ang hukbo ng hari at kaagad nang sinalakay ang hukbo ng mga kawal. Pagkatapos nun ay inutos ng hari si Shin na dumaan ang unang hukbo sa isang lihim na ruta, habang siya naman at ang pangalawang hukbo ay ang pag-aatake sa pangunahing ruta kasama ang pinuno. Isang napakalaking labanan ang nagsimula ng umaatake sa mga kawal ng depensa ng kaharian ng hukbo ng hari. Sa tulong ng mga taga-bundok, sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban at pisikal na lakas ng tribo ay nagtagumpay ang hari na talunin ang karamihan sa mga sundalo ng kaharian. Sa kabilang dako naman ay kinailangang lumaban ang hukbo ni Shin sa isang higanting halimaw na makapangyarihan upang makalusot sila sa lihim na daan. Bagamat nagsimula ng mahirapan talunin ang hukbo sa halimaw na iyon ay nagawa pa ring patayin ni Shin ang halimaw nang hinampas niya ng napakalakas ang espada niya.
Pagkatapos ay nagawa ng pasukin ni Shin at ng unang hukbo ang loob ng palasyo upang patayin si Prinsipe Saikyo. Gayunpaman, nakita naman nilang nakaupo lamang ito sa trono habang tinawagan lamang ang isa sa pinakamalakas na general sa kaharian na si General G. Hinamon si Shin sa pakikipaglaban-laban kay General G at tinanggap niya naman ang hamon ng walang pag-aalinlangan. Napakabangis ng pana sa pagitan nila dahil sa angking lakas at ang kahusayan na kasanayan sa pakikipaglaban gamit ang espada. Gayunpaman, mas malakas ang kakayahan at determinasyon ni Shin kaysa ng kalaban, kaya sa huli ay nanalo siya. Matapos makitang patay na si General G sa harapan ng prinsipe ay nagpasya itong tumakas at umalis ng palasyo, ngunit sa harap pa lamang ng gate ng palasyo ay napapaligiran na siya ng hari, kasama ang pinuno at ang hukbo ng mga taga-bundok. Hindi na kailangan ng hari na patapigilan pa ang labanan niya ang prinsipe dahil madali niya itong natalo sa isang hampas lamang ng espada. Ilang sandali lamang, dumating si General Aoki, ang pinakamalakas na general ng karatig na kaharian. Lumapit ito sa hari at tinanong kung bakit siya nakikipaglaban. Tinagot naman ng hari na kailangan niyang bawiin ang trono at ang pagiging hari mula sa kapatid upang hindi maabuso ng nasa itaas. Balak niyang pag-iisahin ang lahat ng kaharian sa bansang Japan upang lumikha ng katarungan at kapayapaan para sa lahat ng mga kaharian at pumayag naman si General Aoki sa kanyang kagustuhan at nangakong tutulungan siyang makamit ang kapayapaan. Gayunpaman, isa sa mga maharlikang general na tapat sa prinsipe ay tila hindi natanggap ang pagtatagumpay ng hari ay kaagad na inutusan ang kanyang mga kasamahan na salakayin si Aoki at ang hari. Ngunit, sobrang kumpiyansa lamang sila nang kaagad rin silang natalo ni General Aoki ang mga kasamahan niya sa isang atake lamang. Nakaramdam ng matinding galit ang general at kumilos kaagad para patayin si Haring Jin, ngunit ay mabilis na nalabanan ni Shin ang atake ng general na iyon at diretsyong binunot ang kanyang espada at pinatay. Ang kabayanihan ni Shin ay pinuri ni General Aoki at sinabi niya rin sa kanya na balang araw ay magiging isa sa pinakamalakas na general ito sa kaharian. Pagkatapos purihin ito ay umalis na ng kaharian si General Aoki at ang kanyang mga kawal, pero bago siya umalis ay isinigaw ni Shin ang kanyang pangalan at hiniling sa kanya na sana ay tandaan ang pangalan niya. Ngayong natalo na ang prinsipe at ang lahat ng mga taksil na general ay wala na ay ipinagdiriwang ng hari at ng kanyang hukbo ang kanilang tagumpay dahil nagtagumpay sila sa pagbalik sa trono. Ipinagdiwang din ng mga taga-bundok ang tagumpay na tila para sa kanila ang laban na iyon. Bago umalis ng palasyo ang mga taga-bundok ay binigyan ng pinuno si Shin isang gantimpala sa katapangan. Ngayon, siya ay tinuringgang malakas, ayon kay General Aoki. Napagtantong kasing lakas na niya si General Aoki at ang ipinagmamalaking espada. Nakamit na niya ang kanyang mga pa. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.